Gusto ng Rusya na maniwala ang mundo na nasa bingit na ng pagkatalo ang Ukraine at tanging isang kasunduang pangkapayapaan na pumapabor sa Rusya na agad na ipapatupad ang makapagliligtas dito. Iba ang sinasabi ng Ukraine. Burahin mo yan. Pinapatunayan ng Ukraine ang kabaligtaran sa bawat araw na lumilipas habang patuloy itong nagsasagawa ng mga pag-atake na nagdudulot ng pinsala, nakakabasag ng mga record at nagpapakita ng mga unang beses sa mundo na nagagawa ng bansa. Habang sinasabi ni Vladimir Putin at mga kasama na nakaluhod na ang Ukraine, muling pinatunayan ng Ukraine ang kabaligtaran. Nilubog ng Ukraine ang 4 na rang M submarino ng Russia gamit ang unang underwater drone strike sa mundo. Ngayon, alam na ni Putin na kahit wala masyadong tradisyonal na hukbong dagat, hindi ito hadlang sa Ukraine. Malaking problema ngayon ang mga submarino niya sa Black Sea dahil naglalakbay na ang Subsea Baby. Noong Disyembre 15, isa ang Kiev Post sa ilang mga outlet na nag-ulat tungkol sa kahangahangang pag-atake ng Ukraine at binanggit na ang Security Service of Ukraine or Security Service of Ukraine ang nasa likod ng pag-atake. Nagpadala ang Security Service of Ukraine ng isang bagong drone na kayang gumalaw sa ilalim ng tubig para atakihin ang isang Russian na submarino na nakabase sa Novorossiysk Naval Base. Hindi lang tinamaan ng drone ang submarino, kundi nabasag pa ang katawan kaya lumubog ito. Ang submarinong iyon ay Kilo Class. Ayon sa Naval Technology, isang Russian-designed attack submarine para sa anti-submarine at anti-surface ship na operasyon. Dahil hindi nagde-deploy ang Ukraine sa Black Sea o Sea of Azov, binago ng Russia ang direksyon ng Kilo Class nito. Ngayon, nagpapaputok na sila ng mga misil sa mga lungsod ng Ukraine at sa kanilang energy infrastructure mula sa kanilang mga tagong lokasyon. Sa ilalim ng mga alon, ang isang Kilo Class na submarino ay maaring manatiling nakalubog ng hanggang 45 araw na umaabot sa pinakamalalim na diving depth na 300 metro o mga 900 at 84 na talampakan sa proseso. Ang Kilo Karabipartso, ang Kilo Class, ay may launcher para sa 8 EGLA o Strela 3 surface-to-air missiles. Ginagamit ng Russia ang mga launcher para magpadala ng caliber cruise missiles sa Ukraine. Malalaman mo rin sa video. Simple lang ang punto rito. May mahalagang submarino ang Russia na nawasak na ngayon dahil sa isang deadly na pag-atake ng Security Service of Ukraine. Hindi nito binanggit ang oras o petsa ng unang pag-atake sa submarino sa mundo. Naglabas ang Security Service of Ukraine ng isang press release kung saan ibinahagi nito ang mga detalye na sa tingin nila ay ligtas nilang maibigay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, sumabog ang mga underwater drone na Sub-CB sa isang submarinong Ruso ng klase 6 na 1,300 at 63 Vashavyanka ayon sa klasifikasyon ng NATO, KILO. Dahil sa pagsabog, malubhang nasira ang submarino at hindi na nagamit. Ayon sa Security Service of Ukraine, may ilang mga kawili-wiling impormasyon dito, lalo na ang pagbanggit sa Subsea Baby na isang drone na mukhang hindi pa nagagamit ng Ukraine noon. Ayon pa sa Security Service of Ukraine, sakay ng submarino ang 4 na paglulunsad ng caliber cruise missiles na ginagamit ng kalaban para atakihin ang teritoryo ng Ukraine. Iyan ang dahilan ng Ukraine sa pag-atake. Sa madaling salita, nakakatulong ang pagbawas ng caliber cruise missiles ng Russia. Kayang gumawa ng Russia ng marami pang missile, pero mas mainam alisin ang mga platapormang ginagamit nila para maglunsad nito. Lalo na kung ang platapormang iyon ay isang napakamahal na submarino na hindi madaling ayusin o palitan ng Russia. Nagbahagi pa ang Security Service of Ukraine ng mas nakakaintrigang detalye. Sinabi nitong ang pag-atake ay dahil sa pagtutulungan ng Security Service of Ukraine at Naval Forces ng Ukraine. Ang nawawalang Kilo Class submarino sa Russia ay dinisenyo para maging sobrang lihim. Kilala pa nga ito bilang itim na butas. Dahil ang submarino ay may hull na kayang sumipsip ng tunog, kaya't nagiging hindi ito nakikita ng tradisyonal na radar. Hindi pa sinasabi ng Security Service of Ukraine kung paano nila nahanap ang submarino. Maaaring may mga baby drone na nagpapatrolya sa ilalim ng dagat sa Black Sea at Sea of Azov, ang Ukraine, na naghahanap ng submarino ng Russia. Isang uri ng seek and destroy mission. At napatunayan itong napaka-epektibo malapit sa Novorossiysk. Magastos din itong pag-atake na tinitiis ng Russia. Ayon sa Security Service of Ukraine, ang Vashavyanka-class submarino ay nagkakahalaga ng 400 milyon. Dahil sa international na parusa,
Maaaring umabot sa 500 milyon ang paggawa ng ganitong submarino ayon sa Security Service of Ukraine. Nasa 400 hanggang 500 milyon iyon. Halagang ayaw gastusin ng Russia ngayon. Mahigit kalahati ng kanilang sovereign wealth fund ay nauubos na. Tumataas ang budget deficit, walang foreign investment, at malaki ang utang ng mga negosyo ng Estado. Iniulat ni Simon Tisdall ng The Guardian. Ang Russia ay lalong nalalapit sa pagbagsak ng ekonomiya. Ngayon, kailangang pumili si Putin. Magpatayo ng bagong submarino na magastos. Tanggapin na inalis ng Ukraine ang isa sa pinakamahalagang yaman nito sa digmaan. Wala sa dalawang ito ang gusto ni Putin. Sa tingin ng presidente ng Russia, hindi niya kailangan magdesisyon dito. Hindi rin dapat matamaan ng Ukraine ang mga submarino ng Russia. Pero nagawa na nila. At may video ang Security Service of Ukraine bilang patunay. Ipinablish ang video kasabay ng press release ng Security Service of Ukraine at pinatutunayan nito na nagawa nga ng mga undersea drone ng Ukraine ang sinasabi ng Security Service of Ukraine. Halos 1 minutong video ito na nagpapakita ng submarino ng Russia sa Novorossiysk at tiyak na alam ng manonood kung saan tumingin. Lumipas ang ilang segundo. Biglang boom! Isang malakas na pagsabog ang nagpapalipad ng tubig at usok sa paligid ng submarino. Tinamaan ng subsea ng Ukraine ang target. Hindi inasahan ng Russia ang atake. Ito ang unang ganitong pag-atake sa mundo. Pero baka hindi sa inaakala mo. Nagawang umatake ng Ukraine laban sa isang submarino ng Russia noon pang Setyembre 2000 at 23 ayon sa The New York Times. Bago magbukang liwayway, inatake ng Ukraine ang punong himpilan ng Black Sea Fleet sa Crimea at napinsala ang Kilo-class na submarinong Rostov-on-Don. Ang pag-atake ay gumamit ng ilang aerial drone, ngunit karamihan ng pinsala ay galing sa cruise missile. Iyan ang kaibahan. Noong Setyembre 2023, nagtagumpay ang Ukraine nang sirain ang submarinong Ruso gamit ang cruise missile. Noong Disyembre 2025, unang ginamit ng Ukraine ang isang underwater drone na hindi alam ng iba para sirain ang submarino. Totoo ang subsabi, epektibo ito at handa ng pabagsakin ang mas marami pang barkong Ruso. Hindi natin alam ang marami tungkol dito dahil sadyang ginawa ng Ukraine. Ayon sa New York Times, iniulat na gumagawa ang Ukraine ng fleet ng maliliit na submarino na may diametrong 1 talampakan. Matapos ang pag-atake ng submarino ng SBUS, ang mga drone na iyon ay parang long-range torpedo. Pero dahil drone sila, kontrolado ng mga operatiba ng Ukraine kahit nasa ilalim ng tubig. Mukha silang mga itim na silindro na may mga palikpik. Ang ilan sa mga mini submarine na ito ay kayang maglakbay ng daan-daang milya at may dala silang pampasabog na kargamento na dahilan kung bakit sila ay isang bangungot na harapin para sa mga sasakyang pandagat. Kasama ang submarine ng Russia na hindi makakita ng paparating. Kabilang ba ang Subsea Baby sa mga mini submarine? Posible ito kahit walang tiyak na sagot. Naglalatanhala rin ang Kiev Post ng mga haka-haka tungkol sa bagong drone ng Ukranya. Lalo na sa pangalan nitong Ukranya. Gumagamit na ang Security Service of Ukraine ng unmanned surface vessel na Sea Baby. Kaya posibleng konektado ito sa malakas na drone at sa unmanned vessel na ginamit ng Security Service of Ukraine para wasakin ang Russian Kilo-class submarine. Alam natin kung gaano kalakas ang Sea Baby matapos itong gamitin ng Ukranya laban sa 2 barko ng Russian Shadow Fleet malapit sa Turkey. Panoorin ang video para malaman ang tungkol sa pag-atake at para malaman din kung gaano kalakas ang Subsea Baby kung ito ay may kaugnayan sa Sea Baby surface drone. Ang Sea Baby ay agad ipinakilala matapos ilunsad ni Putin ang pagsalakay sa Ukraine at ginamit laban sa maraming target ng Black Sea Fleet. Noong Hulyo 2023, ginamit ng Ukraine ang Sea Baby drones para atakihin ang support columns ng Kerch Bridge na nag-uugnay sa Crimea at mainland Russia. Noong Oktubre, ipinakita ng Ukraine ang mas bagong Sea Baby drones na kayang bumiyahe ng hanggang 1,500 kilometro o 932 milya. Ang Subsea Baby na may 2,000 kilo o mahigit 22 toneladang warhead ay tinatawag ding Sea Baby kung pareho ang distansya at kargamento. Ang tinatawag na mini submarine ng Ukraine ay maaaring hindi ganoon kaliit. Maaaring maging malaking banta ito na dapat paghandaan ng mga submarine ng Russia. Muli, haka-haka lang ito dahil wala pang konkretong impormasyon mula sa Security Service of Ukraine tungkol sa Subsea Baby o kakayahan nito.
Sinadya ito ng Ukraine para hindi masyadong malaman ng Russia ang tungkol sa makabagong sandata nila. Kung kaunti lang ang alam ng Russia, mahihirapan silang kontrahin ang bagong drone ng Ukraine. May kasabihan, ang madaldal, nalulunod ang barko. Binabago ng Ukraine ang kasabihang iyon, kaya ngayon ay ganito na. Ang tahimik na bibig, lumulubog ang mga submarino. Iyan lang ang alam natin tungkol sa unang submarine strike ng Ukraine sa mundo. Gayunpaman, kung ano ang kinakatawan ng pag-ataking ito at kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para sa hinaharap ng digmaan ay kasing halaga rin. Particular, ipinapakita ng pinakabagong pag-atake ng Security Service of Ukraine kung gaano kalaki ang ibinagsak ng Black Sea Fleet. Dati, ang unit ng hukbong dagat ay dapat magpanatili ng lakas ng Russia sa karagatan malapit sa Ukraine. Ginawang biro ang fleet na iyon. At ngayon ay wala ng silbi dahil pati submarino nila ay pinapalubog ng bansang halos walang navy. Hindi rin iyon biro. Nang nagsimula ang digmaan sa Ukraine, karamihan sa mga analyst ay inakala na ang Russia ang maghahari sa Black Sea dahil na rin sa kakulangan ng Ukraine ng anumang tunay na operational navy na kayang harapin ang mga warship at submarino na kayang ipadala ng Russia. Ayon sa Navy Lookout sa 1,200 at 23 artikulo, walang operational navy ang Ukraine para labanan ang Russian Navy. At mas lumala ang sitwasyon nila dahil hindi sumasali ang mga Western na kaalyado sa laban sa dagat dahil sa pagsasara ng Turkish Straits at panganib ng paglala ng sitwasyon. Kapag may direktang pakikialam ang mga barko ng NATO, walang ibang barkong pandigma ang tutulong sa Ukraine. Dapat sana kontrolado ng Russia ang Black Sea. Pero hindi iyon nangyari. Simula ng digmaan, napasailalim na agad ang Black Sea Fleet ng Russia dahil ginamit ng Ukraine ang mga misil, drone, at walang taong sasakyang pandagat para wasakin ang fleet na sanay magbibigay sa Russia ng kontrol sa dagat at baybayin ng Ukraine. Sa pagtatapos ng 2,025 isang katlo ng Black Sea Fleet ay nawasak ayon sa United States Naval Institute na tumutukoy sa cruise missiles at mga unmanned na sasakyang pandagat bilang sanhi ng pinsala. Nakita ang bisa ng Ukraine laban sa Russia gamit ang parehong sandata. Kaya't dapat matuto ang United States Navy mula sa pagkabigo ng Russia sa Black Sea. Maaaring mawala na ang tradisyonal na digmaang pandagat dahil sa mga drone ng Ukraine. Nagpakilala ngayon ang bansa ng drone na kayang pumasok sa mga pantalan ng Russia at sirain ang mga submarino ng hindi natutuklasan. Walang nag-akala, lalo na si Putin, na magagawa ng Ukraine ang ito noong sinimulan ng Russia ang digmaan. Dahil dito, hawak na ng Ukraine ang kailangan para matapos ang kanilang layunin. Ang kahihiyan ng isang hukbong dagat na dating isa sa mga pangunahing sandata ng Russia. Ngunit ngayon naging ganap na kahihiyan para sa Kremlin, sabi ng National Security Journal. Wala nang ibang sangay ng militar na kasali sa digmaan sa Ukraine ang napahiya ng lubusan gaya ng sa Russia. Itim na dagat na hukbong dagat. Umatras ang karamihan sa barkong pandigma ni Putin sa mga pantalan na inakalang ligtas mula sa Ukraine. Ang mga misail ay inilulunsad lang kapag kailangan, bago bumalik sa kanilang pantalan. Aktibo pa rin ang Black Sea Fleet, gaya ng binanggit ng journal. Pero ang paglitaw ng Subsea Baby ay nangangahulugan na hindi na maaaring makaramdam ng kaligtasan ang Russia. Ligtas pa rin ang mga barko sa Novorossiysk at ibang lugar. Marami pang kailangan gawin ang Ukraine laban sa kanila. Mas totoo ito sa banta ng submarino ng Russia sa Black Sea. Noong Agosto 2000, at 24 iniulat ng Naval News na nagpadala ang Russia ng 3 submarinong may cruise missiles sa Black Sea. Unang beses ito, ang mga submarino ang nagpapadala ng caliber missiles sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Isa sa mga submarino ay nasira ng Ukraine gamit ang underwater drone nila. Ibig sabihin, may 2 pang submarino na posibleng target ng Ukraine at malamang na kinokolekta ng Security Service of Ukraine ang impormasyon tungkol dito. Habang nagsasalita tayo, alam natin na napabagsak ng Ukraine ang Kilo-class submarino sa Novorossiysk noong Disyembre, kaya malamang na binabantayan nila ang base na iyon. Hindi ligtas roon ang submarino ng Rusya at hindi rin sila pwedeng manatili sa ilalim ng tubig ng matagal. Ang maaring makita nating mangyari ay isang mapanganib na laro ng habulan sa ilalim ng dagat. Kailangang magdoble kayod ng mga submarino ng Rusya para makapagpakawala ng kanilang mga misil at makatakas ng hindi natutuklasan. Habang hinahanap ng submarino ng Ukraine ang mga ito o nag-aabang sa mga daungan ng Rusya sa Black Sea at Shavazov, naghihintay ng pagkakataong umatake. Pinatunayan ng operasyon na kayang baguhin ng autonomous underwater drone ang tradisyonal na
labanan sa dagat. Ibinahagi ng Euromaidan Press ang nagawa ng Security Service of Ukraine sa subsea na pag-atake. Ang dating kalamanggang lihim ng mga submarino na tinatawag ding itim na butas ay nabawasan na dahil sa makabagong teknolohiyang walang tao. Ayon sa ulat, ang kahinaan ay isang problema para kay Putin dahil ang kanyang mga submarino ay hindi na nagbibigay sa kanya ng garantisadong pag-atake sa Ukraine nang walang kapalit. Mamomonitor na ang bawat atake nila. At posibleng may subsea baby drone na handang pabagsakin ang natitirang submarino ng Black Sea Fleet. Yan ay hindi pa binabanggit kung paano ang mga drone na ito ay maaaring maging kasing laking banta rin sa mga surface vessel, parehong mga barkong pandigma at mga shadow fleet na barko na dumadaan sa Black Sea. Sino pa ang nangangailangan ng hukbong dagat kung ang mga bagong drone na ito ay kasing epektibo rin? Iyan ang mensaheng gustong iparating ng Ukraine sa mundo. Ayon sa ulat ng Kiev Independent tungkol sa nagawa ng SBUS ng Ukraine, hindi naging hadlang ang kawalan ng tradisyonal na hukbong dagat para mapatigil nila ang Black Sea Fleet. Ang pagdating ng bagong underwater drone ay malaking tagumpay para sa Ukraine laban sa Moscow. Diyan tayo dadako sa susunod nating punto, na ang pinakabagong pag-atake ng Security Service of Ukraine ay nagsisilbing perpektong sagot sa mga pagtatangka ng Russia na likhain ang kwento na ang Ukraine ay isang ubos na puwersang militar na ang pagbagsak ay hindi na maiiwasan habang umiinit ang usapan tungkol sa kapayapaan. Sinusubukan ni Putin makalamang sa pag-angkin ng tagumpay ng Russia at kahinaan ng Ukraine. Lahat ng ito ay para hikayatin ang United States na dagdagan ng presyon sa Ukraine na tanggapin ang mga kasunduang pangkapayapaan na pabor sa Russia. Hindi pumapayag ang Ukraine sa ganong kwento at pinapatunayan nitong marami pang laban sa bansa at kaya nitong magdulot ng mas matinding pinsala kaysa inaasahan noon. Sumisimbolo ang subsea baby ng patuloy na pag-aangkop sa negosasyong pangkapayapaan. Leverage. Dahil maipapakita na ng Ukraine ang mga underwater drone na ito bilang patunay kung gaano ka-innovative at delikado ang bansa kumpara sa tingin ni Putin. Binanggit ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang importansya ng pagwasak sa naratibo ng Russia na puno umano ng kasinungalingan at propaganda ng Kremlin. Sa pagbisita sa Kupiansk, sinabi ni Zelensky, mahalaga ngayon ang resulta sa frontline para makamit ng Ukraine ang tagumpay sa diplomasya. Ganito ito gumagana. Ang matibay na posisyon sa bansa ay nagiging matibay din sa negosasyon para tapusin ang digmaan. Ginawa ang talumpating iyon habang pinalilibutan ng Ukraine ang mga sundalong Ruso sa Kupiansk at iginigiit ng Russia na kontrolado pa rin nila ang lungsod. Layunin ng Ukraine ang kontrol sa naratibo at ang subsea baby ay dagdag panangga ni Zelensky sa negosasyon para sa kapayapaan. Kasing halaga ng matibay na posisyon sa dagat ang sa frontline at unti-unti itong nakukuha ng Ukraine na sumisira sa mga kwento ng Kremlin. Gusto ni Putin na lumikha ng isang walang kalaban-laban na bersyon ng Ukraine na maaari niyang sakupin sa hinaharap at gusto niyang gamitin ang mga negosasyon para sa kapayapaan para magawa ito. Trabaho ng Ukraine na patunayan kay Putin na malayo pa itong mapagod at mahusay nila itong ginagawa. Narito ang direktang epekto ng pagkasira ng SBUS sa Kilo-class submarino sa digmaan. Nabanggit na natin ang epekto nito ng ilang beses na. Inalis ng Ukraine ang platforma ng Caliber cruise missile mula sa digmaan. Ginagamit ng Russia ang Black Sea Fleet panglunsad ng cruise missile laban sa Ukraine mula Oktubre 2022 ayon sa United States Naval Institute News. Noon pa man, inuna ng Russia ang sibilyan kaysa target militar. Ayon kay Brigadier General Pat Ryder, ginamit nila ang kakayahang ito para tamaan ang mga target sa Ukraine, kabilang ang infrastruktura ng sibilyan at energy grid. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na pag-atake ng Russian missile sa sibilyan at militar na target. Ayon kay Ryder, tungkol sa Caliber missile ng Russia noong 2022. Mapanganib ang Caliber cruise missile anotuman ang target, sibilyan o militar. Missile. Ayon kay Threat, ang Caliber ay may abot na 1,500-2,500 kilometro, 732,1,500 at 50 milya, at may 400 at 50 kilogramo, 772 libra, na warhead. May mga mungkahi rin na ang Caliber ay maaaring kayang magdala ng nuclear, na nagdadagdag pa ng isa pang antas sa ginawa ng Security Service of Ukraine gamit ang kanilang subsea baby strike. Hindi lang nito inalis ang cruise missile platform. Tinanggal din ang submarino na maaaring gamitin ng Russia
para palakasin ang nuclear na banta nila sa hinaharap. Hindi hihinto ang pag-atake ng Russia sa sibilyan dahil lang sa pagkasira ng isang kilo-class na submarino kahit ilang cruise missiles lang. Ang hindi nailunsad ay magandang balita na para sa Ukraine, lalo na kung magiging aktibo ang sub-Siabi para simulan ang pagtutok sa ibang Russian submarines at surface vessels sa hinaharap. Nagbago na ang kwento. Ukraine na ang may kalamangan, hindi lang sa Black Sea kundi sa iba pang aspekto. Pinabubulaanan nila ang propaganda ni Putin. Nabanggit natin ang Kupiansk kanina, na naging lugar ng isa sa pinakamalaking tagumpay ng Ukraine sa digmaan. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabago at pinakamagagandang inobasyon ng Ukraine. At salamat sa panonood.